Shoya Ishida. Ang kanyang pagkakilala ay nagdulot ng pagpapakilala sa kanyang mga ugali, karanasan, at mga pangarap. Si Shoya Ishida ay isang batang lalaki na may likas na katangian ng pagiging mapang-asa at mapaglaro. Mula sa unang eksena ng pelikula, ipinakita na agad ang kanyang pagiging pasaway at likas na pagkahilig sa kabuluhan. Ito ay maaaring nagmula sa kanyang mga karanasan bilang isang bata sa kanyang kapaligiran at pamilya, sa kanyang mga kaibigan. Si Shoya ay kilala bilang isang leader at isang matalinong estudyante. Subalit sa kabila ng kanyang mga kakayahan, hindi may iwasan na siya ay kilalanin bilang isang bully sa kanyang paaralan. Ang kanyang pagiging mapang-asar ay madalas na nagiging sanhi ng kalituhan at kaguluhan sa kanyang kapaligiran. Ang kanyang pagkakilala sa mga bagong estudyante, lalo na si Shoko Nishimiya, ay nagdulot ng pagbabago sa kanyang buhay. Si Shoko ay isang bini na transfer student na agad na nagkaroon ng interes si Shoya sa kanyang kakaibang kalagayan. Sa simula, ang kanyang interes ay nagmula sa kanyang pagiging mapaglaro at paghahanap ng kaligayahan sa pamamagitan ng pambubuli. Ngunit habang tumatagal, unti-unti nating nakikita ang pagbabago sa karakter ni Shoya. Sa kabila ng kanyang likas na pagiging mapang-asar, mayroon siyang mga sandaling nagpapakita ng kanyang mabuting puso at pagkamapagmahal sa kanyang mga kaibigan at pamilya. Sa kabila ng kanyang mga kakulangan at pagkakamali, hindi natin may iwasan na makaramdam ng simpatya at pag-unawa kay Shoya. Ang kanyang mga karanasan at pakikipaglaban sa kanyang mga personal na mga demonyo ay nagbibigay diin sa kanyang kakayahan na magbago at magkaroon ng bagong pananaw sa buhay. Sa paglipas ng kwento, unti-unti nating nakikita ang pag-unlad at pagbabago sa karakter ni Shoya. Ang kanyang pakikipagsapalaran sa pag-ibig, pagkakaibigan, at pagtanggap ay nagbibigay diin sa kanyang kakayahan na maging isang mas mabuting tao at mamamayan. Sa kabuuan, ang pagkakilala kay Shoya Ishida ay nagpapakilala sa atin sa isang mahusay na nilalang na may mga kakulangan, ngunit mayroong malalim na puso at determinasyon na magbago at maging isang mabuting tao. Ang kanyang kwento ay isang paalala na sa kabila ng mga hamon at pagsubok ng buhay, mayroong laging pag-asa at pagkakataon para sa pagbabago at pag-unlad. Ang mga eksena ng pang-aapi ni Shoya kay Shoko sa pelikulang I Silent Voice o Koi no Katachi ay nagpapakita ng masalimuot na realidad ng pagiging biktima at nang-aapi. Ipinapakita nito ang malalim na epekto ng pang-aapi, hindi lamang sa biktima, kundi pati na rin sa nang-aapi. Sa simula ng pelikula, ipinakilala si Shoko Nishimiya, isang bagong estudyante na may kapansanan sa pandinig. Agad na nagkaroon siya ng interes si Shoya Ishida, ang pangunahing karakter, dahil sa kakaibang kalagayan ni Shoko. Subalit ang interes na ito ay agad na nauwi sa pang-aapi at pambubuli. Ang pang-aapi ni Shoya kay Shoko ay nagmula sa kanyang likas na pagkagusto sa kabuluhan at kalokohan. Mula sa simpleng pagtatawanan at pag-uutot sa likuran ni Shoko, hanggang sa pagnanakaw ng kanyang mga hearing aid at pambabastos sa kanyang harapan, ang mga eksena ng pang-aapi ay lumalala habang lumilipas ang panahon. Sa bawat pagkilos ni Shoya laban kay Shoko, nararamdaman natin ang kawalan ng pag-unawa at paggalang sa kapwa. Ang kanyang mga gawain ay nagpapakita ng karahasan at kawalan ng empatiya na madalas na bumabalot sa ating lipunan. Ang mga eksena ng pang-aapi ay nagpapakita rin ng sakit at lungkot na nararanasan ni Shoko. Ang kanyang mga mata ay nagpapahayag ng panghihinayang at pagkabahala sa bawat kilos ni Shoya laban sa kanya. Ang kanyang pagkabigo at lungkot ay hindi maiwasan, at ito'y nagiging isang mahirap na pagsubok sa kanyang buhay bilang isang estudyante. Sa bawat pang-aapi ni Shoya, lumalabas ang kanyang likas na pagiging mapang-asar at ang kanyang kawalan ng pagpapahalaga sa kapwa. Subalit sa kabila ng kanyang mga pagkakamali, hindi natin may iwasang makaramdam ng simpatya at pag-unawa sa kanya. Ang mga eksena ng pang-aapi ay nagdudulot ng pagmumuni-muni sa mga manonood. Ipinakikita nito ang kahalagahan ng paggalang at pagmamahal sa kapwa, pati na rin ang kapakanan ng pagtanggap at pag-unawa sa mga taong may mga kapansanan. Sa bawat eksena,
Nakikita natin ang paglaki at pagbabago ni Shoya bilang isang karakter. Ang kanyang pagiging mapang-asa at maaasahan magsasalita ay unti-unting nagiging pagpapakumbaba at paghahanap ng kapatawaran sa kanyang mga nagawa. Ang pagtatapos ng eksena ay nagdudulot ng isang malalim na pagmumuni-muni sa kahalagahan ng pag-unawa at pagpapatawad. Sa gitna ng mga pagsubok at hamon sa buhay, ito ay isang paalala na